Eto na nga, hindi nyo nakuhanan ng sagot ni Pangulong Duterte. Sumagot na ang Pangulong Duterte sa kaso na yan. Sinagot niya na. At ang kanya pong sagot ay nakuhanan po sa video. At yung kanyang sagot na po na yan ay simpleng-simple. Kung kayo ay busy sa pamumulitika at kung kayo ay you're trying to destroy yung mga taong mabubuti, katulad nila Bato, nila Bongo, nila na mga dati pang PNP chief, if you are busy destroying us, I am busy giving hope sa mga kababayan natin. Ito po. Tanawa. Mong naihatag na po ninyo. Tanan man mo dali kita tagsagin. Ayong hilak. Mo ni papelin niyo. Okay na? Yung hilak eh. Paskuhan. Kita nyo? Yan ang pagsagot ni Pangulong Duterte. Busy kayo. 'Di ba? Busy kayo sa matinding pamumulitika nyo. Ako, busy ako na magbigay ng hope para ho sa ating mga kababayan. Yan po ay taon-taong ginagawa ni Pangulong Duterte. Mula pa ng mayor siya, ginagawa niya na po yan. Hindi po siya namumulitika. Dahil sabi ko nga sa inyo, paano mo malalaman ng isang tao ay hindi trapo? Kung siya ay consistent sa ginagawa niya. Eto ho, mula pa nung mayor siya, ginagawa niya na po ito. As in, pinupuntahan niya yung mga kababayan nating may cancer, lalo na yung mga bata. Kasi dyan po malambot ang ating Pangulo sa mga bata. Hindi, alam mo, ito seryosong usapan na ho ito ha. Kasi minsan we miss the reason for Christmas. Ito sana makinig tayo. I'm not trying to be religious here. I'm not a religious person. But somehow we forget the real reason for Christmas, which is the giving of God yung kanyang anak. 'Di ba? The essence of Christmas is John 3:16. Alam na natin, kabisado natin yan. For God so loved the world that He gave. Ano ibig sabihin nun? Supposedly, ang tunay na pagmamahal ay giving. Love is equals to giving. Christmas is love equals to giving. Minsan kasi pag Pasko, ang puso natin, ano ba yung matatanggap ko? Ano yung pamasko ko sarili ko? Diba? Yun eh. Ano yung benepisyo ko? Ganyan ang mga congressman. Mr. Speaker, Merry Christmas. Ano ba atin dyan? Mr. Speaker, Pasko na oh. Tinodo namin yung utos ninyo. As in, binash na kami ng todo-todo ng mga, lalo na to mga banateros na to. Mga gago talaga. Binash na kami ng todo-todo. Paano ba? Mag-break na. Saan ba kami pwedeng magbakasyon ng kabit ko? Di ba? Hindi, totoo. Yan o talagang senaryo. Kabit muna bago yung, sa Pasko na lang, siya 25 yung asawa. Pero mula ngayon hanggang sa 24 doon muna sa kabit. O, tama, mali. O. Paano na to? Paano kami makakalamyerda, di ba? Alam mo naman, bibili na ako ng Patek, ganun. Bibili ako ng Rolex. Bibili ako ng sports car na Mercedes-Benz. Paano na? Dahil naman kukunin ko lang lagi sa tights. Kawawa naman yung mga nagtatight sa amin. Di ba? Ubus na pera. Wala na nga pera. Pinipwersa ko ba sila magbigay? Paano na? Nakakalimutan na ho nila ang tunay na essence ng Pasko ay magbigay.
Kaya nga ho, napakaganda ng ginagawa ni Pangulong Duterte. Bakit kanyo? Ha? Kasi ho, minsan, we feel so justice. Tatawa talaga ako doon. Pwede ko ba i-share lang ng konti ito? Kasi may gago eh. Na may gagong nagsabi, ang ayuda daw ay hindi yan limos. Hindi daw yan. Yan daw po ay justice. Palpak talaga yung mindset. Alam nyo kung bakit palpak yung mindset na justice? Kasi when you say justice, ang isang bagay, hindi man siya literal, pero ang simpleng sinasabi mo, karapatan mo yan. Kasi nga, you are asking for justice. Diba? So, kunwari ako, pupunta ako sa husgado. I need justice because ninakawan ako. Kailangan ko ng hustisya. Nilapastangan ako. Kailangan ko ng hustisya. Ano ibig sabihin nun? It is your right. Karapatan mo yan na magkaroon ng hustisya. Parang sinasabi ngayon ito ni Speaker Romualdez na yung ayuda ay hindi naman yan pribilehiyo. Yan ay karapatan mo bilang mamamayan. Patay tayo dyan. So tinuturuan nyo ang mga Pilipino na maging, alam mo yun, feeling privilege, feeling entitled. Hindi, karapatan namin to. Hindi. Amin yan. Ayuda namin yan. Pera namin yan. Alam mo, hindi nila pera yun. At lalong-lalo nang hindi mo pera yan, Speaker Romualdez. Pera yan ng mga nagpapagod na mga manggagawa, mga nagtatrabaho at nagbibigay ng tax nila. Pera nila yan. Pera namin yan. Huwag mong ipamigay doon sa mga ayaw magtrabaho. Bakit? Alam nyo, ako naniniwala ako eh. Naniniwala ako eh. Sabi nga nila, di ba sa networking, shout out kay Sam Bersosa. Olat na olat ka na. Ako naniniwala ako eh. Sa totoo lang, hindi natin kasalanan ang ipanganak ng mahirap. Pero kasalanan mo na pag namatay ka ng mahirap. Hindi. Sabi ko ho sa inyo, yan ang isang bagay na katotohanan. Hindi kasi ako naniniwala na na hindi tayo pantay-pantay ng oportunidad sa buhay. Hindi totoo yan. Bakit? Meron ho ba dito 26 oras ang araw niya? Wala, di ba? Lahat ho tayo 24. Nagkataon doon sa 24 oras, mga 16 hours doon tulog ka. Hindi pala. Mga 12 hours doon tulog ka. Tapos yung mga 4 hours doon nagchikichismisan kayo ng kapitbahay nyo. Pinagchichismisan nyo yung iba. Anong ibig ko lang sabihin? Pantay-pantay ho tayo ng binigay na Diyos na 24 oras. Ang problema, hindi natin ginagamit sa tama kaya naghihirap tayo. Tapos ngayon, naghihirap tayo, hindi na nga kayo nagtatax. Mag-aantay pa kayo sa gobyerno ng ayuda, di ba? Alam niyo kung bakit? Yan ang gustong mangyari ng mga politiko. Ang bawat Pilipino nakaasa lang sa mga politiko. Ultimong sumasahod ka na. Yan ang prinsipyo ng AKAP eh. Sumasahod ka na, kulang. Penge, gobyerno. Ito mga kababayan, this is a reality in life. Yun ang magiging attitude ng tao. Kulang ang pera ko kasi hindi kaya nung trabaho ko. Isang waiter lang ako, isang security guard lang ako. Tama naman eh. Kulang talaga. Pero mga kababayan, take a look, bigger picture. Sa ibang bansa, kulang din ang sahod nila para sa kanilang standard of living. Kaya marami tayong kababayan dito sa Japan, 2 trabaho. Sa umaga, nagtatrabaho, nursing, sa gabi, arbaito. Hindi, totoo po. Bakit? Kulang kasi. Ibig sabihin, don't tell me
Nasa Pilipinas lang kulang ang sahod. Sa totoo lang, pareho lang eh. Alam mo kung bakit? Ang baba ng mga bilihin doon eh. I mean, kukumpara mo dito ha. Mataas na ngayon. Pero kukumpara mo pa rin dito. Magkano tubig dito? Magkano tubig dito? 'Di ba? Magkano yung, alam mo yun, magkano kuryente, magkano internet, paano tumira dito? As in, yung 50 mil mo dito na apartment ay sobrang liit po nun. Sa atin, ng 50 mil po, nasa BGC ka na. So ano ibig ko sabihin? Yung standard of living dito, ay, mataas kasi. Kaya kailangan nila magtrabaho ng doble, tatlo, at wala na silang time magchismisan. Minsan lang sa umise. Doon, medyo may siraan ng konti doon. So anong punto ko? Sa Pilipinas, ginagawa kayong tamad. Kulang ang sahod ko, hingi dala ako sa gobyerno ng akap. Sino congressman dyan magdadala ng akap? Yun ang boboto ko. O tanga. Hindi mo alam, binibigyan ka ng ganito pero magkano ninanakaw sa'yo. Ikwentahin nyo yan yung akap na yan. Magkano yan? 21 billion sa congressman. Tapos ilang billion lang sa Senado. Pagka kinwenta mo yan at dinivide mo, ang laki. Meron nga gumawa ng computation yan eh. Ang laki bawat distrito. Milyon. Tapos ang pinamimigay lang 5,000, 2,000 sa iilang tao. So sa madaling salita, business-wise, panalo. Panalo negosyo. Di ba? Kumita ng siguro mga mababa na 50 mil yung isang congressman. Ang pinamigay lang niya mga 2 million, 3 million. Dinaig pa yung yung mga networker di ba? Yung overpriced na mga produkto sa networking. Mantakin mo, sabon binibenta ng 1,000. Di ba po? Anong ibig ko lamang pong sabihin? Kaya tayo nagiging ganun yung bayan natin. Hindi nagtatrabaho. Dahil, dito nga sabi ko nga sa inyo, pag nakipagkwentuhan kayo sa mga Hapon, kahit sa Pilipino, Hapon, dalawa trabaho nila. Yung mga estudyante, nasa gabi, nasa mga club. Tama, mali? Anong club? Yung mga nagsiserve ng mga drinks. Ganun. Kayo naman, dudumi ng isip nyo. Wala namang club dito na katulad sa atin, may nagsha-shower. Walang ganun dito. Hindi ko lang alam siguro. Hindi, totoo naman. Hindi ko naman alam yung mga ganyang bagay dito. Alam naman tayo dito, mga ano lang, yung mga inom-inuman lang na may ihaw-ihaw. Yan ang favorite natin dito. Pero may mga kababayan ako dito. Siyempre, nakakakwentuhan natin sa mga umise. Sa gabi, talagang trabaho sila umise. Tapos, kikwento nila, sa umaga nagtatrabaho pa kami. Sabi ko, bakit? Hindi po ba sapat yung kinikita ninyo sa umise? Kasi mahal lang. Siyempre, alam naman natin, pagka umise, ang mahal dyan, di ba? Laki ng kinikita. Sapat naman. Kaya lang, siyempre, mataas ang standard of living dito. Tapos, panay message pa yung mga jowa namin sa Pilipinas. Si inanay nagkasakit. Si kuya nagkasakit. Si tatay, si uncle nagkasakit. Lahat na lang ng kamag-anak na nagkasakit sa inapunta, no? Hindi, totoo naman eh. Kaya ganyan sitwasyon ng mga OFW dito, kahit yung mga residente dito. Ganoon na ang kanilang sitwasyon. Talagang ubusan ng pera. Kaya nagtatrabaho sila. Hindi sila humihingi ng ayuda. Nagaantay sa gobyerno. Alam mo, nauso lang ang ayuda dito nung panahon ng pandemya eh. Kasi bawal nga lumabas eh. Pero ngayon, walang ganun. Yung antay ako ng gobyerno para bigyan ako. Tapos kung sino man yung hapon dyan na magbigay, siya ang buboto ko. Wala. Only in the Philippines yan. Na wala akong trabaho. Pengen ko ayuda. 4 piece tayo. May trabaho ko, kulang sahod. Akap tayo, akap. Ang ina niyan. Tapos, anong nangyayari? Pag uwi, nakatambay sa labas, nagiinom. Sino? May kasamang mga kachismisan. Si kuya, si pinsan. Nainuman tayo, Brad.
Kahit hindi weekend, inuman ng inuman. Tambay ng tambay. Kaya, hindi mo napansin? Ang daming tambay sa Pilipinas. Wala naman mga trabaho. Pero magrereklamo, wala kaming pera. Kailangan namin ng akap. Andiyan naman si congressman. Aliga, pila tayo kay congressman. Kaya ka nakakita ng gusto mo magpagamot, pipila ka sa mga congressman. Gusto mo nang kailangan mo mag-survive, pipila ka sa... Ano, talagang ginagawa ba tayong patay gutom nitong mga congressman natin? Ginagawa ba tayong parang, kailangan nyo kami para mabuhay kayo? Ang alam ko, ganyan, jowa lang eh. Di ba? Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Mga eksena ng mga jowa eh. Lalo na yung mayaman. Bagong chismis yan. Google nyo na lang. Ay, bagong chismis yan eh. Yung, I cannot live without you. Sabi niya dun sa kabit niya. Nangyari siya nung... hindi ko... nakalimutan ko na kasi hindi ko kilala yung tao na yan eh. Pero sikat daw yan, sabi nung kaibigan ko eh. Na bagong humabol eh. Akala nila yung pinali na yung kay Maris. Bago matapos ang taon, may humabol pang isang iskandal. Google nyo na lang yan. O kung may alam dyan na link, i-link nyo na lang sa ibaba para naman makachismis din yung iba nating kababayan. Ako, hindi ako nakichismis dyan ha. Chinismisan lang ako, nakinig lang ako. Habang nasa trend. Nakikinggan ko lang. Chinismis lang sa akin. Anyway, ito na nga po yung sagot ni Pangulong Duterte. Ito yung sagot niya sa mga kagaguhan po ng ating kamara. Sa kanya, nagbibigay po siya ng hope sa ating mga kababayan. Ayan po, yan. Para, di ba? Just wait and see. Ay, sorry. Nawala yung audio ko. Ayan yan. Sorry. Sorry, nawala yung audio. Ito, na-mute ko kasi mali, na-mute ko. So, yun na nga po. Ito po yung ating Pangulong Duterte na habang... Ito yan, yung bata na yan, yan daw po ay pinangarap lang makita si Pangulong Duterte at nung nakita ho, tuwan-tuwa ho siya. Kaya, alam nyo, taon-taon yung ginagawa ni Pangulong Duterte. Minsan, gawin din po natin ngayong Pasko yan. Maghanap po tayo ng pagpapalain. Ibig sabihin, we look for people to bless instead of asking or dreaming na ito, pamasko ko to sa sarili. Kasi uso na ngayon yun, yung pinapamaskuhan yung sarili. Okay naman din yun. Pero wag nating kalimutan din na magbigay ng pamasko sa mga walang, alam mo yun. Kasi katulad nga, alam mo, ayoko na lang banggitin, pero wag na nga. Sabi. Kasi pag nagbigay ka daw, wag mo na banggitin. May mga ganyan eh. Subukan ninyo kasi meron nung ito na lang, ikukwento ko lang ng konti kasi nga para din kayo may idea. Marami ho sa ating mga detainee. Katulad doon ni Pastor Kibuloy, mga detainee, hindi naman ho talaga may kasalanan. Bakit? Wala lang silang abogado. At marami sa kanila pinabayaan na ng kanilang mga pamilya. Kaya nga meron na sinamahan ng Banateros na grupo na tumutulong po sa mga yung mga detainee na walang abogado kasi ngayon namin na-realize ng todo kahit ako, lalo na ako, na pag wala kang pera, kulong ka. Ganun sa Pilipinas. Bakit? Ang hirap kumuha ng abogado, napakagastos. So maraming mga detainee hindi naman talaga may kasalanan dahil lang wala silang abogado. Pinagtripan sila ng mga mayayaman dyan, pinakulong, since wala kang pang bail, kulong ka ngayon, detainee ka. Dahil detainee ka, iniwan ka ng pamilya mo, napakaraming ganong sitwasyon. At yan din po ang nakita ni Pastor Kibuloy. Kaya ang grupo po namin ay naging bahagi po ng pagtulong dyan sa mga kababayan natin naman ng mga, alam mo yun, mga wala hong dumadalaw. At namigay ho tayo ng mga grocery doon. Dahil nga po, ito sinishare ko hindi para wala akong sa inyo. Kayo, gawin din po natin yun. Let's, yan, you make it na ang Christmas dapat ay to bless people. Not to wait for Christmas gift.
Yan po ang ginawa ng ating Pangulong Duterte na sana po ay gawin din po natin. Kasi yan po talagang essence. Alam ko nakakaburyo, nakaka-stress ang traffic sa Pilipinas, pero mas may problema pa sa atin. Tulad ho ng mga bata na ito na may mga mas problema pa po. 'Di ba ho? Mantakin nyo. Tayo nagrereklamo sa konting mga pagkukulang ng sa buhay natin. Wala tayong pambili, wala tayong pang Noche Buena. Sila nga ho eh. May sakit, hirap sa buhay, may iniindang karamdaman. Tapos tayo na kumpleto pa. Yung atay na lang ang kulang. Bakit? Naubos na ng galak eh. 'Di ba? Nagrereklamo pa. So, magpasalamat na tayo at kung meron pa to tayo ng konting mga tira-tira ho natin na kasi hindi ko sabing tira-tira yung ibig ko lang sabihin kasi siyempre 'di ba, uunang priority natin pamilya natin. After family, kung meron tayong mga sobrang onte, huwag na tayong masyadong maging maluho, ibigay na lang po natin. Huwag tayong gumaya sa PhilHealth. Yung nagparty pa sila ng sobrang, wala na nga budget. Nabawasan na nga budget, nagparty pa ng milyon-milyon. Huwag na tayong gumaya sa ganun. Dapat to, sakto lang. Sakto lang yung para sa pamilya. Tapos, mag-bless ho tayo ng iba nating kababayan. Ha?